Yan po ay mga action words. Again, verbs, sila po ay mga action words. Pag verbs, sila po ay mga action words. Again, pag verbs, sila po ay mga action words. Laban tayo dito. And kapag verbs naman ang ating pinag-uusapan, meron tayong different kinds. Ano po ang different kinds ng verb? Ha? Ano po ang ating different kinds ng verb? Meron po tayong 5. Ano po ang 5? Sabay-sabay tayong basahin. 1, 2, 3, go! Regular, irregular, linking, auxiliary, and emphatic. Again, guys, kailangan talagang basahin ha. Kasi kapag ako yung teacher ninyo, may rule ako guys na the more you vocalize, the more you memorize. Diba? Kapag inuulit-ulit, mas ma-memorize. Again, ano yung 5 klase ng verb? Sabay-sabay tayo. Regular, irregular, linking, auxiliary, at emphatic. Very good. Yan po ang ating 5 types of verbs. Laban. Verbs daw, sabi ni Sir John Leniel Pantua na kayo, sabi niya, di ba ma'am, verb kay ibon? Salamat. Ibon, di ba kapag ibon, guys, brochure man yan. Labanan tayo dito mga Jijimon. Guys, that is ang different types of verbs. Laban lang. Sana mahal mo pa rin ako dyan. Love you. Charot. Laban. Oh my gosh, I'm so inspired. Laban. Irregular, regular linking, auxiliary, at emphatic. So guys, dito tayo sa ating mga verbs muna. So kapag tanungin kayo ni board exam, ano ba? Ilan ba ang inflections ni verb? Ang ating isasagot po ay 4. Ma'am, ano bang ibig sabihin ng inflections? When we say inflections, guys, yan po yung tinatawag natin na changes. So, yung term na inflections, guys, pang major yan namin, pang English major yan. Pero pag in simple terms, ang ibig sabihin ng inflection, ibig sabihin yan ay changes. Ibig sabihin, ano ba yung mga kinds or ilan ba ang mga pagbabago na pinagdaraanan ng isang verb? 4 po ang kanilang mga pinagdadaanan na pagbabago. So ano po yung 4 na inflections? Meron tayong S inflection, D or ED inflection, EN inflection, and ING na inflection. Na ang point lang po dito, yung mga verbs daw, pwede po silang magkaroon ng S, pwede po silang magkaroon ng D or ED, pwede po silang magkaroon ng EN, and pwede rin po silang magkaroon ng ING. Okay? So ma'am, ano po ang point nito? Tinatanong tayo kasi kung ano ba yung 4 inflections. So, kailangan nating i-memorize. Ano ba yung mnemonics natin ng ating 4 inflections? Ang ating mnemonics, guys, for the 4 inflections ay sedening. Again, sedening. Ay, sedening. Sedening. Para hindi makalimutan, guys. Okay? So, ang S, that is for singular, present for singular. So, si sing, magiging sings, di ba? Yung verb pwedeng magkaroon siya ng S. Another, pag ang verb, magkaroon siya ng past form. Ang verb lang ay dagdagan ng ed. So, walked. Si walk, naging walked. And ang perfect form naman niya ay pwedeng dagdagan lang ng en. So, si be, maging been. Si eat, maging eaten. So, yan po yung isa sa mga pagbabago ni verb. Another, pag progressive form naman, yan yung mga continuous action. Si verb, pwede rin po siyang dagdagan lang ng ing. So, si walk, naging walking. Si talk, naging talking. Si love, naging loving. Ay, ganun guys. Ang ating mga inflections. So, ilan po ang ating inflections ulit? We have 4. Ano yung mnemonics? Sedening. Again, sedening. Again, sedening. D or ED, EN or ING. Again, ano yung sedening? S, D or ED, EN, at ING. Okay? That is sedening. So, sabi dito ni ma'am, na sedening namin nagitan-aw ka, ma'am. Laban. What did you do, sedening? Bright kaayo yung mga English. Ay, July is a sedening. Grabe naman po sa sedening. Okay? Kailangan di I think I love you para ma-motivate. Guys, actually, yes. That is sedening. So, again, 4 inflections, sedening. Dito naman tayo, guys, sa first kind or sa first kinds natin ng mga verbs. Meron tayong tinatawag na regular or irregular verbs. When we say regular or irregular verbs, pag regular, sila po yung mga verbs na dagdagan mo lang ng D or ED, tama po ang kanilang past form. Or ang kapag rather, ang verb na yan ay yung past form niya, dagdagan lang ng D or ED, regular po siya. Again ha, ang verb, makukonsider siya na regular pag yung kanyang word
ay dinagdagan lang ng D or ED yung kanyang past form. Habang ang irregular naman, yun po yung mga verbs na yung past form niya pwedeng may change in spelling or walang change in spelling. Again ha, irregular, pwede pong yung past form ng isang verb may change ng spelling or walang change in spelling. Say for example, dito sa ating tinatawag na verb chart. Diba? May verbs tayo dito guys na laugh, jump, lie, at lay. In this case guys, si laugh, ano ba ang kanyang past tense? So ang kanyang past tense guys ay laughed. Kapag ang past tense ng isang verb ay dinagdagan mo lang ng D or ED, regular po yan siya. Okay? Regular po yan siya. So in this case, si laughed, siya po ay regular. Same goes with jumped. Kasi dinagdagan lang natin ng ED. Same goes with kicked. Same goes with danced. Same goes with, ano pa? Ano pa? Ano pa yung mga verbs? Kicked, danced, crawled, di ba? Dinagdagan lang natin ng mga ED. Pero guys, pag dito, yung iba natin ng mga verbs, hindi natin dinagdagan ng ED or D. Nagbago ang kanilang spelling, sila po ay kinoconsider na mga irregular verbs. Say for example, yung lie. Ibig sabihin ng lie dito guys, hindi yung lie na makakagays ba? Na anong ibig sabihin lie sa Tagalog? Nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling ka guys. Yung lie dito na nalagay dito natin sa ating handouts guys, hindi po yan yung lie na nagsisinungaling. Yan po yung lie guys na humiga. Okay? Lie. So ang past tense ng lie guys na higa or recline is lay. So guys, di ba si lie, wala po siyang D or ED. So ano ang tawag sa kanya? Nag-change siya ng spelling. Siya po ay isang irregular verb. And in this case guys, tingnan natin si lay. Yung meron kang inilagay. To put down ang ibig sabihin ni lay. Ang past tense niya ay laid. Dinagdagan mo ba ng ED? Hindi. Nagbago po ang kanyang spelling. Instead of Y, ito po ay ID, di ba? So kapag nagbago ang spelling or walang pagbabago ng spelling, irregular po yan siya. Okay? Say for example, ano pala ang past tense ng word na put? Ano pala ang past tense ng word na put? Di ba? Put. Past tense ba niya ay putted? O hindi. Ang past tense po ng word na put ay put pa rin. Ibig sabihin, walang pagbabago sa spelling, irregular po siya. So remember nyo lang, kapag regular, dagdagan lang ng D or ED ang past tense, regular. Pero pag irregular, pwedeng may change in spelling or walang change in spelling. Okay? So that is ang regular at irregular verbs. Okay? So that is ang ating isasagot. Dito na tayo sa third type of verb na tinatawag nating linking verb. So guys, pag linking verb, ang definition po niya ay napakahaba. Used to link or join the subject with a word in the predicate which relates to the subject. Pero ang point lang, pangalan pa lang niya. Alam na natin na meron siyang kinoconnect. Meron siyang nililink. Okay? That is linking verb. So, ang ating pinaka-common na examples ng linking verb, yan po ay ang 5 be verbs. Again, pinaka-common na examples ng linking verbs ay ang ating 5 be verbs. Ano yung 5 be verbs? We have just in be verb. No, di ba? Sabi ni Madam kanina. Yan ay am, is, are, was, were. Again, 5 be verbs. Am, is, are, was, were. Ma'am, paano natin malalaman, ma'am, na ang isang am, is, are, was, were ay linking verb siya? Dapat, guys, ganito po ang kanyang pattern. Okay? Tingnan ng mabuti, guys. Tingnan na mabuti ang ating pattern. Again, ha? Tingnan natin ang sentence. The sentence is, he is cute. Again, ang sentence, he is cute. Dapat sa sentence mo, meron kang subject, of course, given na yan. At dito guys, magkakatalo or magkakaroon ng difference ang iba't ibang mga verbs, linking at helping verbs. So dito, meron tayong is. Before ka mag-assume guys na linking verb yan, tingnan mo muna yung kasunod. Diba, yung kasunod natin na word dito ay cute. Ano ba ang part of speech ni cute? Ang part of speech ni cute ay adjective or in English major terms, complement. Complement ang ibig sabihin ng adjective guys ha. Or susulat nyo guys, pag complement, adjective ang ibig sabihin. So in this case, pag ang kasunod ng am, is, are, was, were ay isang adjective, actually,
correctly, definitely, mako-consider talaga siya na linking verb. Kasi, pag linking verb, ang pattern niya, dapat, ang nakasunod kay am, is, are, was, were, ay isang adjective. Again, ha? Pag linking verb, dapat ang kasunod ng am, is, are, was, were ay isang complement or adjective. Say for example, ang sentence natin guys ay ganito. The sentence is Maria is beautiful. Maria was hungry. Sige, Maria was hungry. So, ang ating verb dito na si was, malalaman mo talaga na linking verb siya pag ang kasunod niya ay ang word na hungry na isang adjective. So, ang rule dito, pag linking verb, dapat ang kasunod niya ay marami talaga ng ating kailangan na matutunan guys pag verb dapat ang kasunod niya ay anong part of speech? Adjective. Guys, in